Hello mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, magluluto naman tayo ng Chicken Bicol Express. Kasi marami tayong mga viewers na hindi kumakain ng pork, kaya naman naisipan ko na magluto na gamit ay chicken. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So dito gagamit po ako ng parteng hita ng manok or pwede naman kayong gumamit ng pitso or kung anong part ng chicken ang gusto nyong gamitin. Again, ginamit ko tong ating chicken para sa ating Bicol Express kasi nga may mga viewers tayo na nagre-request na pwede ba lutuin naman kapag chicken ang gagamitin. Kaya naman ito ay ipapakita ko sa inyo. Balik kinat ko lamang to sa ganito kalalaking size or nasa inyo naman pwede nyo pa yan liitan or kung ayaw nyo ng mayroong taba o balat ng chicken ay pwede naman kayong gumamit ng chicken breast. Pagkatapos natin makat ay huhugasan natin, linisan ng maigi, tatanggalin natin yung mga parang baga or yung mga itim-itim na nakadikit sa kanyang buto para naman matanggal din yung lansa ng ating manok. So, linisan natin ng maigi, pwede rin natin yan lamasin sa asin para talagang matanggal yung dulas niya sa kanyang laman. Pagkatapos mahugasan, set aside muna natin at dito nga magre-ready na ako ng mga gagamitin ko na panggisa. Gagamit ako ng sibuyas na puti, pwede rin naman kayong gumamit ng sibuyas na pula. Next, sunod naman natin ay bawang para naman talagang masarap ang ating lulutuin na Bicol Express. I-chop lang natin ng ganito. Sinama ko na rin yung kanyang balat kasi nagdadagdag aroma rin to sa ating lulutuin. Maglalagay din tayo or gagamit din tayo rito ng luya kasi nakakatulong to para matanggal yung lansa ng ating manok. In-slice ko lamang siya ng ganyan kaliliit at hindi ko na rin tinanggalan ng balat. Then, sunod natin ang siling berde. Meron kasing siling haba na ganito na hindi siya maanghang. Pero ito, maanghang to mga manay. Kaya naman, ganito karami yung gagamitin natin para sa ating lulutuin. Then, pagkatapos natin ma-slice, ay iset aside muna natin. Siyempre, may papakita rin ako sa inyo. Ito nga, dumating na yung aking order na, siyempre, yung lagi nagpapasaya sa aking buhay. At alam ko, bilang nanay, kagaya ko rin kayo, kapag meron tayong mga gamit na nadadagdag sa ating kusina, iba yung tibok ng ating mga puso at mga mata. Aminin. So, ito nga yung aking non-stick pan, na talaga namang ang syala, tapos wood yung kanyang handle. So, dito na talaga ako mu-order lagi sa store na to dahil natutuwa ako, napakaganda at sulit na sulit kasi hindi ganon kamahal. Kaya naman, lalagay ko na lamang din po yung link ng aking store na binibilhan ito para naman sa mga madalas magtanong ng aking mga ginagamit. So, bale ito po pala ay 26 cm at ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box sa baba sa mga magtatanong. Next naman natin, ito namang nagmamaganda at napaka-excited akong makita to dahil 24 cm to na sauce pot mga manay at ang syala kung mahilig kayo sa puti at may team kahoy, eto na yon. Hindi ko pa nabubuksan pero nakikita ko sa mga reviews na mga naka-order sa kanilang store ay talaga namang grabe ang ganda. So meron siyang kasamang warranty card at dito ako natuwa kasi since 1931 pa sila. Grabe ganun katagal yung kanilang brand na talaga namang ibig sabihin ay subok na subok na. Ito nga pala siya inaktual, napakaganda lalo na kapag nakita nyo ng personal tapos ang lalim dahil nga dito pwede kang magluto ng mga mesabaw gaya ng bulalo at pwede rin sa sopas, lugaw, at kung ano-ano pang ulam na may sabaw na paborito ninyo. At nagustuhan ko dito yung kanyang handle ay hindi madulas at hindi nagiinit habang tayo ay nagluluto. Kaya naman pagkatapos kong malinisan, ito yung naisipan kong gamitin sa ating pagluluto ngayon. Kaya naman inuna ko na, naglagay ako ng ating oil, then sinunod ko na ang bawang sibuyas, para naman talagang lumabas na yung aroma. Pagkatapos malanta ng ating sibuyas, nilagay ko na rin yung luya. Ginisa-gisa ko lamang po ng ilang minuto. Then saka natin isusunod ilalagay yung ating mga manok. So ginagawa natin to para talagang tanggal yung anggo langsa ng chicken sa ating pagluluto. Tinimplahan ko ng paminta. Then susundan din natin ng pampalasa na ang gamit ko po ay patis. Pero kung ayaw nyo ng patis, pwede naman po ang asin o mga pampalasa na nais ninyo. At pagkatapos nun, saka ulit natin sasangkutsahin para naman talagang kumapit yung lasa sa ating manok. Pagkatapos masangkutsa, tatakpan po natin to at hayaan natin ng ilang minuto. Makalipas ng ilang minuto, pag nakikita nyo nag-golden brown ng ating chicken, ay dito maglalagay na po ako ng pangalawang piga ng ating niyog. So 1 cup lang ng pangalawang piga ng niyog yung aking nilagay. Then hahaluin po ulit natin. At pagkatapos natin mahalo ng bahagya, ay tatakpan ulit natin to hanggang sa maluto, hayaan natin ng ilang minuto.
Ngayon, makalipas ang ilang minuto, napapansin nyo na nagmamantika na yung ating chicken mula sa gata. So, dito hindi pa natatapos dahil ilalagay na natin yung 1 cup ng coconut cream. Ito yung unang piga ng ating niyog. Pwede rin kayong gumamit ng nasa Tetra Pak or yung nasa lata na coconut cream kung wala kayong fresh coconut cream sa inyong lugar. Hinalo ko lamang po at hindi ko na ito tatakpan hanggang sa magmantika at lumapot yung kanyang pinakagata. Then, makalipas ang ilang minuto, eto na. Grabe, nakikita nyo, ayan o. Kulang na lang maging latik yung ating gata na nilagay. So, dahil malambot na at luto na ang ating chicken, naglagay na tayo dito ng siling berde, nagdagdag lang ako ng konting asin. Then again, titikman nyo po dahil hindi tayo pare-parehas ng lasa sa ating pagluluto. Pwede nyong i-adjust at pwede kayong magdagdag ng mga pampalasa na nais ninyo. At pwede na tong iserve. At eto na nga po mga manay, ang simpleng pagluluto ng chicken Bicol Express para sa ating mga viewers na nagre-request na sana pwede naman sa chicken. Kaya naman sa mga viewers natin dyan na nanonood ngayon, comment down below kung ano yung mga gusto mong recipe na gusto mong matutunan at baka mabigyan ko ng aking version at mapili ko ang request mo. Kaya naman magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!